Paano ko ba umpisahan? Siguro sa aking pangalan na lang. RG nga pala, hindi naman iba sa karamihan. Salamat nga pala sa pagbisita sa aking palatuntunan. Kung di ka man interesado, ay hayaan mo na lang. Ito'y aking ginawa para may panoorin kapag ako'y tumanda. Para aking mabalik-balikan ang aking mga nakaraan. Tara ating umpisahan at ako iyong samahan. Unang araw ng pagkakabalahan, aking munang nilinis ang mga bakas ng nakaraan upang mapaghandaan ang darating na kasalukuyan. Habang naglilinis, biglang may pumasok sa aking isipan. Sa haba ng panahon, ang lupa ay nakatiwangwang. Panahon na siguro para ito ay pakinabangan. At may mga batang dumaan. Pamangking mo nga pala ito, si Allen at ang kanyang kaibigan. Pinutulong ko na lang din para naman may iba rin silang matutunan. Pansin ko kasi sa panahong ito, mas lamang ang paggamit ng gadget na libangan kaysa sa pisikal na galawan. Wala naman sigurong masama kung paminsan-minsan pahawakin sila ng walis at daspan. Para na rin sila ay pagpawisan. Maganda rin naman ito sa kanilang katawan. Lalo sa katawan nilang nag-uumpisa pa lamang maglakihan. Hindi rin pala biro ang gantong gawain. Lalo na't hindi ko to nakasanayan. O baka dahil na din sa lumalaki kong katawan. Sarap kasing kumain. Ang hirap pigilan. Aking napag-isipan, panahon na para lupa ay pakinabangan. Naisip kong gumawa ng garahe ng sasakyan. Dahil masikip din talaga ang aking paradahan at nakakahiya na din sa naabala ng aming sasakyan. Naisip kong gumawa ng rampahan. Pumakba ba ang aming sasakyan? Kung isipin parang madali lang naman. Pero hindi rin pala ito biro. Parang laro lamang. Bukod sa wala akong kagamitan, kulang din ang aking kasanayan. Natatawa nga ako sandaling ito eh. Paano yung gamit kong maso? Ang basag ng bato ay palyado. Wala naman akong magawa bukod sa iniram ko lang ito. Ito lang ang meron sa panahong ito. Kaya no choice ako. Sabi nga nila, walang mahirap sa taong pursigido at gusto. Ikalawang araw ng paglilinis ko. Parang di nauubos yung kalat dito. At sa oras na to, ramdam ko na yung init dito. At habang binabasa ko ito, medyo masakit sa loob ko. Bakit kamo? Ito kasi yung unang pader na pinagawa ko dito. Dahil sa walang plano, malaking porsyento, mali ang magagawa mo. Hindi naman kasi biro ang ginastos dito. Pero sabi nga nila, isang pagkakamali, isang aral ang makukuha mo. Kaya pikit mata ang pagbasag ko na lang dito. Masakit din talaga sa kamay, lalo na't hindi ka sanay. Ganun talaga siguro ang buhay, dapat ikasanay. Ang isang pagkawasak ay kasunod ng isang bagong pagkabuo. Naisip kong pakinabangan ulit ito. Kailangan ko pala ng maraming panambak na gagamitin sa ginagawa kong rampa.
Mahirap din pala talaga gawin ito. Kaya naisipan ko maghanap ng mga katulong dito. Hindi naman ako nabigo. Minsan kailangan mo din talaga ng tutulong para mapabilis ang trabaho. Siyempre, dagdag gastos nga lang ito. Ganun talaga siguro. Kailangan mo gumastos para gumaan ang trabaho. Ang sarap din sa pakiramdam kapag may nangyayari sa iyong gusto. Ito nga, kita ko ng rampahan. Unti-unti nang nabubuo. Hindi ko na nga na-videohan iba pang kaganapan. Dahil biglang bumuhos ng malakas na ulan. Nakakasabik din pala talaga sa pakiramdam. Pero palagay ko, sasakit ang katawan ko nito kinabukasan. Isipan ko na lang din kasing tumulong. Wala din naman kasi akong gagawin maghapon. Saka maganda na rin itong ehersisyo sa akin. Matagal na din kasing walang jogging. Yung ibang panambak, hiningi ko na lang sa kabilang bahay para makatipid na din. Mahal din pala bumili ng panambak. Hindi rin kasi ganun kalaki yung budget ko dito. Sapat lang para matayo ito. O paano? Dito ko na lang muna ito tatapusin. Pa-subscribe na din, maliit na bagay sa'yo, malaking bagay sa akin.